Kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Buying nadulas. Umami nang nakipagsabwatan sila sa International Criminal Court. Kasama po itong si Capriture na ngayon janitor fish na. At itong si Antonio Trililing Sundalong Kanin. Patay kayo dyan. Wala nang takas ang mga hinayupak. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Marcos admin at ang International Criminal Court ay nagsabwatan para po gaguhin si former President Rodrigo Roa Duterte. At ang masaklap dyan, mali-malitang pera po ng bayan ang ginamit, kinurakot ng mga hinayupak na ito, anak ng kagwang. O paano na po ito, harap-harapan ng umamin? Ano kaya? Ang sentimiento ng maraming Pilipino dito, anak ng kagwang, papalampasin pa ba ho ito? Galing na po sa kanilang mga bunganga, galing na po sa kanilang mga bibig na sila ay nakipagsabwatan sa International Criminal Court na yan po ay paglabag sa saligang batas. Yan ang maliwanag na betrayal of public trust. Bago po natin na pag-usapan itong pag-amin ni Buying Rimulya, pag-usapan din po muna natin, update, itong patungkol po kay Vice President Inday Sara Duterte impeachment dyan sa Kamara. Dahil unimpisahan na po kanina, meron pong dalawang kongresista na talagang mainit ang pagdipinsa kay Vice President Inday Sara at binuljak po itong mga tuta ni Martin Romualdez at ni Bungit. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at nakiusap po kami. Pakipindot po yung notification bell po ninyo dahil hindi po kayo nanonotify ng ating mga content araw-araw. Baka po pwede pakipindutin nyo muli. Ito. At suportahan po natin ang Bisdak Historiador. Pag-usapan na agad natin ang nangyayari dyan sa Kamara dahil meron na pong tinalakay na po sa Committee on Justice ni Luestro itong impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. No, ang update po narito, pakinggan po muna natin itong dahil kay Speaker. Hindi pala yan. Yawag. Pakinggan po muna natin itong nangyayari sa Committee on Justice para updated tayo. The chair is now ready to hear the motion with respect to the sufficiency or insufficiency in form of the third impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Zamora. Madam Chair, I move to declare the third impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the third impeachment complaint sufficient in form. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none. The chair declares the third impeachment complaint, that is Father Zabalya et al. Impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. The chair is now ready to hear the motion on the fourth impeachment complaint. The Honorable Padiernos. Madam Chair, I move to declare the fourth impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The chair declares the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient in form. So ruled. Ayan na po ang nangyayari mga kabisdak. So yung diniklara na pong sufficient in form ang impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara Duterte, yung third and fourth, no? Kasi po yung unang impeachment complaint ay ibinasura, wala daw sa forma. Pero ito hindi pa po ito totally butuhan na para sabihin na si Inday Sara ay pagbubutuhan para ma-impeach. Wala pa po yung in substance, no? Kasi yung substance
nasa Palacio de Polvoron. Yung pangalawang impeachment nga po, nag-withdraw itong sila ni Kiko D ng gulo lang, Laila de Lima, Tindig Pilipinas. Di pala dapat Tindig Pilipinas ang tawag sa inyo, Yoko Pilipinas. Dahil umatras po sila, withdraw nila formally kanina, kaya nga ang pinagbabutuhan na lang nila yung third and fourth impeachment. So ngayon, diniklara po ng Committee on Justice, yung si Zamora, tandaan po natin yan anak ng kagwang nginayupak babae, pumaldo rin to sa malita. Third and fourth, diniklara po nilang sufficient informed. Ngayon ano po ang mangyayari dyan? Sa susunod na hearing, pagbubutuhan naman nila kung sufficient in substance yung complaint against sa Inday Sara Duterte. Pero titingnan po natin kung ano po ang pulso ng mga ito kasi nga ang Kongreso ngayon wala na po yung haligi ng kanilang pagkademonyo. Itong si Tambaloslos, Martin Romualdez, buayang hinayupak, wala na silang pondo eh. Siyempre, hindi naman maglalabas ng pondo dyan si Martin Romualdez dahil nga iipon na yan. Lapit na yan ipakulong ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero bago riyan, heto, kadugtong po ito sa pag-uusapan natin ngayong gabi, itong patungkol sa mga mali-malitang pera. Isipin mo, mantakin nyo, yung mga nag-i-sponsor na gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, nakalagay po yan sa affidavit, pumaldo ang mga yan. Kasama na po yan si Laila de Lima. Ito, basahin po muna natin, i-recall natin yung mga napangalanan po sa affidavit ng mga retired Marines na sa trending nga po ito sa social media, Para tingnan natin kung gaano po sila kalinis, mga hinayupak tong mga to, sarap, tamna ng tetirikan ng kandilang itim. Ito po yung mga kongresista na pinangalanan po sa affidavit, ito na po, sa affidavit ng mga ex-Marines, ito, sila ni Abante, number 1 sa listahan, Bini Abante, sa townhouse po diniliber. Si Kung Akop, kasama rin yung yumaong Akop na nababash. Adyung Sia, Alvarez Jose, tsaka si Ang Jujo, Barunda Julien, Barbers East, Bernos Ching, Brosas Arlene, yan po yung mga gustong ma-impeach si Inday Sara, Friends Castro, suki nyo, Joel Chua, Manix Dalipi, Laila de Lima, Dan Fernandez, Garin, Janet, Garin, anak ng Garin nga, Gonzales Dung, Kong Honji, Loestro Gerbil, tang inumin mo Jinky, mag-inhibit ka dyan, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortiga, Joseph Paduano, Kimirot Kimbo, Romualdez Martin, Suarez, JJ at Erwin Tolpok. Ito po yung mga kongresista na pangalanan po sa affidavit ng mga ex-Marines. Ayan po, wala kayong takas na mga animal kayo. Kaya po nasita sila dyan. Lalo na itong si Laila de Lima at sa si Gerbil Luistro, binira po ni Bung Suntay. Nagkagulo po diyan sa Kongreso kanina dahil nagmalinis itong mga hinayupak ng mga buhayang ito. Ito, pakinggan natin itong banat ni Bung Suntay. Thank you very much, Madam Chair. Mm-hmm. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan.
Mhm. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Patay tayo dyan. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman. Ombudsman. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa Sa bahay. townhouse. Sa bahay. No, let me finish. There's You a will point be of order, because the this is Honorable bearing. Santay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Santay, there is a point of order. This is also a And point that of is order. the highest Mayor. hierarchy among all the What is motions. the relevancy of this speech? No. Madam, Nagkagulo na. Putangin na to si Ukika Koki, no? Biglang sumabat. Totoo naman kasi, pinangalanan kayo, nasa affidavit, nasa Office of the Ombudsman. Eh. Mga 25 po kayo. Laila de Lima, Franz Castro, Brusas, Raul Manuel. Yan, yung mga Makabayan Black. Nasa affidavit po kayo. Gerbel Luistro, anak ng kamote, no? Nandyan din eh. Pero nagmalinis sila. Lahat. Halos dyan sa Committee on Justice, napakalanan po, mga membro dyan, napangalanan po sa affidavit ng mga retired Marines. Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Santay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly. Sumingit lang si Ridon. Ikaw, Gerbel, nasa listahan ka yan. Ka din. Tumanggap ka rin ng malita. Nagmalitnis ang mga animal. Use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate. Ulol. Ayan yung katabi mo si Garino na pangalanan din. Eh, tumanggap ka rin sa flood control din, di ba, Ridon? Meron ka rin allocables. Sabi ni, nasa na kaya yun? No? Leandro Leviste, no? Uwi ka na, Leandro. Siwalat mo na. Sama mo yung mama mo. Tumanggap rin pala ng malita, eh. Ayan, oh. Alam mo, Ridon, kayong mga salot sa lipunan, markado na kayo ng bayan. Hindi na umubra yung mga ganyang grandstanding, eh. Nasaktan kayo sa sinabi ni Suntay, totoo naman talaga, eh. Tuloy, defensive. In the impeachment proceedings. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to jumping declare the gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. Correct. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko bakit naman yung aking kaibigan, nagagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to hear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? Correct. So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity. Guilty, kaya pumiyok ang mga hinayupak. Hindi naman talaga akusasyon dahil nga totoo naman sinabi ni Suntay na merong mga ex-Marines na nagsasabing ikaw Gerbel, ikaw Garin. Yung mga buhaya kayo, tumatanggap kayo ng malita na deliveran kayo. Ano yan? Akusasyon. Hindi yan akusasyon. Sinabi lang ni Suntay
na yung totoo na merong nagsampa dyan sa ombudsman. That's that reality. Hindi naman ako sa si Suntay itong na cookie, oh. Of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding. Exactly. Ang gusto ko, maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan kasi may listahan na nilalabas eh. Correct. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya maging bulong, kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila, pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. If Honorable Santay, Pinatayan. with all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you are enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. That's why, Madam Chair, Ordered. Madam Chair, my point is just to... Honorable Sunta, you are enjoined already by the chair to cease from manifesting, from making manifestations which are totally irrelevant to our current proceeding. Okay, thank you, Madam Chair. But as I Thank mentioned, you. this goes to the impartiality of the committee. You are Thank you assured very of the impartiality of the Justice Committee. Now we shall proceed to the determination of sufficiency in form. Thank you, Honorable Alal. Sunday. Impartiality. You can assure our impartiality. Walang impartiality yan, buang. Ikaw, may impartiality. Inapangalanan ka nga dun eh. Gerber Luistro, kung may delikadisa kayo, ako nakuha ko yung point na ni Suntay. Para magkaroon tayo ng relevance at credible tayo, na tinatalakay natin yung patungkol sa mga akusasyon laban kay Vice President Inday Sara tungkol sa korupsyon. Kayo rin eh. Kayong mga nag-akusa, kayong mga nag-i-sponsor sa impeachment laban kay Inday Sara, at kayo dyan sa Committee on Justice, mga miyembro, inakusahan din kayo ng korupsyon. Dinideliveran din kayo ng mali-malita na mayroon na nga reklamo sa ombudsman. Kung may delikadisa kayo, mag-inhibit kayo. Umalis kayo dyan sa pwesto ninyo. Dahil wala kayong kredibilidad. Yan ang punto riyan ni Suntay. O ito, gusto nila ipabura yung sinasabi ni Suntay, pero pinalagan po ni Marcolita. Bakit nyo ipabura? Totoo naman talaga, may nagreklamo sa inyo, mga hinayupa kayo. Umanggap kayo ng malita. The Honorable Diaz-Guerin. Madam Chair, prior to proceeding with the indulgence of the members of this committee, since the allegations Oy, hinawakan si Gerber Luistro. Yung dalawang mga buhaya na nag-enjoy ng mali-malitang pira. Ang sarap ng hawak ni Pastor Abantisan. Tur! Uy, Mangkanor, Mangkanor. Sabi nga ni Kong Pulong, Pastor Jack, huwag kol, bata pa ko, kol. Hawak talaga sa balikat? Hawak talaga sa braso? Tindi ng pastor na to, ha? Anong binulong ninyo dyan? Bulong-bulungan kayo kung paano, bosin yung kaba ng bayan. Eto, gusto nila pabura eh. were baseless and not contained in an affidavit, and this is the subject of an impeachment complaint totally unrelated to what was mentioned, may I move that the words and the allegations as contained for congressmen getting money in the office and being delivered in the townhouses be stricken off. Totoo namang garin, dimbag sa Queen. Nandun ka rin. Nasa ombudsman na nga eh. Putangin na itong mga buhaya kahit kailan sinungaling. Tingnan mo ha. Ito yung mga taong ito, mga bugok ito, gustong ipa-impeach si Inday Sara, pero sila
yung dinideliver sa kanila ng mali-malitang pera na inakusan ngayon ng mga ex-marines, putang ina, itanggi nyo yan. Kaya nyong itanggi? Lus-lus nyo. Hindi nga, oh. Off the records. So moved, Madam Chair. There is a motion to strike off from the record the manifestation of the Honorable Suntay with respect to the money taken or received in relation to the Basically, Madam Chair, the statements, the allegation mentioned by Congressman, or my good friend, my very good friend, Congressman Zultay, you are good friend to each other. Ayan na, nag-uusap yung parehong nakatanggap ng mali-malitang pera, ang kakapal ang mukha ng mga animal kayo. Anong kredibilidad ninyo para magtala kayo dyan sa Committee on Justice patungkol sa mga akusasyon labang kay Vice President Inday Sara? Wala, zero kayo dyan. Yung kredibilidad ninyo. So gusto nyo pabura yung sinabi ni Suntay, pero merong isang kongresista pumalag, pakinggan natin sa dulo. Very, Madam Chair. Very much, Madam Chair. So, There is a motion to strike off from the record the manifestation of the Honorable Suntay about the money taken or received allegedly by the members of the House. Is there a Madam Chair. second? The same has been seconded. Is Madam there any Chair. objection? Madam Chair. Are you- Madam Chair, I have no objection considering it has been published. The Honorable Marcoleta, are you objecting? No, ma'am. In fact, I'm appealing to Let us resolve first the motion. reinstate the. So you are objecting. No, I'm appealing to reinstate the Statement. remarks earlier made by. The motion is still pending. It's not yet resolved. If there are no objection, then the chair approves the motions to strike off from the record the manifestation of about the money allegedly received by the House members from the manifestation of the Honorable. Kahit i-strike nyo, i-delete nyo yan, na-publish na yan on public, na binanatan kayo ni Suntay, wala kayong impartiality, questionably, kasama ka Gerber Loestro, ay, ayawag. Jinky! Magkano, Jinky? Tuloy, oh. Honorable Suntay, so ruled. Honorable Marcoleta. Madam Chair, I'd like to appeal. I think the remarks earlier made by Is Honorable. that a motion for reconsideration? It's more of a manifestation. Okay, please manifest. Opo. The earlier remarks made by Honorable Suntay is an appeal for objectivity, impartiality, insofar as the proceedings of the Justice Committee is concerned. Ang binanggit po niya, if we will, no offense to the most of the members of the Justice Committee, there are 25 House members named in the affidavit of the 18 ex-Marines, 25 names, which comprise around 1/3 of the membership of the Justice Committee here, all present. Correct. The Honorable Marcoleta is likewise reminded to confine the manifestation to the relevancy of the current impeachment I proceeding. think it's very germane, ma'am, because Ay, sisigwi ka. Kasi nandun ka, totoo naman eh. O ikaw, di ba? Kasama ka dun. Miyembro ka rin na, ikaw yung chairman ng Committee on Justice. Napangalanan ka dun ng ex-marine. Si Garin. Si Pastor Jack. 1/3 daw eh. Ng miyembro ng Committee on Justice nandun. So yung mga napangalanan doon, ng ex-marines, miyembro ng Committee on Justice, totoo man yan. Oh. we will, it boils down to the objectivity and impartiality of the members. Honorable Marcoleta, we have not reached even the determination of sufficiency in form, and the chair has stated already that the Justice Committee is assured of the impartiality of the chair, including all the members. I think that is premature for us to discuss on the partiality when we haven't heard any of this impeachment complaint. So unless the manifestation has relevance to the current impeachment proceeding, the Honorable Marcoleta is requested to cease from making manifestation outside the subject matter of this impeachment proceeding. Madam Chair, Banatan mo, sir. with due respect to the 25 members who were mentioned in the affidavit, Honorable Marcoleta, you are reminded by the chair already to confine to the subject matter of this impeachment proceeding. If you continue to make a manifestation outside the subject matter,
we will be ruling you out of order. With all due respect, Honorable Marcoleta. Hayop I na submit to the Jinky. wisdom of the chair. Thank you. We shall now proceed. Oy, Jinky, ang point doon, dapat din nirekta na lang ninyo kung Marcolita at saka ni Suntay. Mag-inhibit kayo. Ganun lang naman. Kasi nga napangalanan kayo. Umalis kayo dyan sa pagiging yun na sinasabi ni ni Atty. Rowena Guanzon eh. Wala kayong kredibilidad, Jinky Luistro, Garin, Pastor Jack. Dahil kayo, questionably yung impartiality ninyo dahil napangalanan kayo. Kung may delikadisa kayo, dapat po umalis kayo dyan. No? Sa committee na yan. Kasi nga, ang kakapal ng mga mukha ninyo, bakit kayo tumalakay ng impeachment na may umanong korupsyon, ikayo rin nga ho inaakusahan. O sinong paniwalaan natin? Yung si Madriaga, mas naniniwala kayo kaya dun sa mga ex-marines. Si Madriaga, criminal, convicted. Samantala itong mga ex-marines, malinis, nagtatrabaho, anak ng kagwang. Yun yung punto riyan. No, ni Suntay at ni Marcolita, questionable ang inyong impartiality. O paano to ngayon? Ang sinasabi ni Garin, ay, yung mga aligasyon daw. No, business allegation. Yung sinasabi ng mga ex-marines, paano po yan nagiging business? Eh ngayon ay si Boyeng Rimulya, umamin naman tungkol sa pakipagsabwatan ng gobyernong Marcos sa ICC na nandun din sa affidavit ng mga retired Marines. O paano po ito mga buhaya? So kung inamin ito ni Boyeng na ito, so yung mga sinasabi ng mga ex-Marines ay 100% legit. Kasi bakit siya umamin dito? Okay, ito ha. Bago po natin pakinggan yung pag-amin ni Boyeng Rimulya, basahin muna natin yung affidavit ng ex-Marines, mga bagman, taga-deliver ni Saldico, no, ng pera. Oh, yung security detail na ito, yung mga 18 ka mga ex-Marines. Para magiging guided tayo, total, umamin naman ngayon si Boyeng Rimulya. O narito po yung affidavit na ito. Teka lang. Para magiging magiging patas at makasabihin, gumagawa lang tayo ng kwento. Ito po yung parte ng affidavit. Ayos muna natin ng konti. Ng mga ex-Marines. Basahin lang natin kasi mahalaga po ito. Dahil inamin po ito ni Boyeng Rimulya ngayong hapon. Ang sabi dyan, si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati na sa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Kasama sa meeting sina Sonny Trillanes, Police General Nicolas Torre at dating DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Napag-alaman namin na bahay iyon ni dating Secretary Rimulya dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bel Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boyeng Rimulya ang aming pupuntahan. Noong pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas, mula December 2023 hanggang 2025, ay napag-utusan kami ng 4 na bisis na mag-deliver ng pera para kay Sonny Trillanes para sa gastusin ng konektado sa mga ICC personalities. Una na ako, Bernard Gumban, at kasama si Master Sergeant Edward Lupian. Ika lang. At John Paul Estrada ay nag-deliver ng isa pang paper bag na cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Pangalawa, ako, Bernard Gumban at Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium size na malita
ng pira sa parehong lugar. Pangatlo at pang-apat ako, Anselmo Taberdo, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarrico Jr. ay nakapag-deliver ng sa parehong lugar ng 2 paper bags at na naglalaman ng pira para kay Sunny Trillanes. Palaging nagpupulong sina Sunny Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club, townhouse sa South Forbes Park kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Dahil ako, Bernard Tubi, ang isa sa mga kadalasan na naiiwan na security ni Saldico sa townhouse. Kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meetings ay binibigyan lagi si Sunny Trillanes ng paper bag ng pira at minsan naman ay isang small malita. Palitan kami sa aming security duty para sa taga-ICC. Ito na. Yun yung affidavit na yan. Na itinanggi nga po, tinanggi na yan ni Trillanes. At kakasuhan daw niya si Baligod. Paano po ito? At naglabas din ng statement itong si Turi, no? Ito yung pahayag ni Turi patungkol po dyan. Pakinggan natin, no? Banggit po kasi kayo doon sa isang dokumentong inilabas kahapon ni Attorney Baligod. Sa isang pulong daw nakasama kayo ni Martin Romualdez at Saldico. Ito po ay para suportahan ng kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators. At your name was mentioned as present doon po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this, General? Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Well, you don't know where this is coming from. Most probably, alam ni Atty. Baligod yan kung saan ang gagaling yan pero nasa sa kanya ngayon yan kung ano ang kanyang purpose regarding that matter. Salamat po. Thank you, Yusek. So ngayon, paano to ngayon, Turi? Turi Rot? Na umamin na po itong si Boyeng Rimulya. Pero nagulat po ako dahil nung una, ay February 20, naglabas na po ng statement si Boyeng, itinanggi niya. Ito po yung sinabi ni Boyeng dyan eh. Ano yan? March 20 pala, March 20. Sabi dyan ni Bunyeng. March 20, 2025. Ay, hindi pala yan. Yung mga statement pala ni Boyeng na itinanggi po nila na hindi sila nag-assist sa ICC. Sabi ni Boyeng dyan, we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods. We did not in any way assist them. March 20 po yan, 2025, sinabi ni Boyeng Rimulya. Ngayon, ito, lumabas po yung affidavit ng mga ex-Marines na si Boyeng nakipagkita. So, paano to, Yeng? Isa kang sinungaling. Noon sinabi mo, hindi po kayo nakipag-coordinate. Hindi po ninyo ina-assist ang ICC. Siguro, wala nang lusot yung script nila, butas-butas na, wala nang may sabi. Nang na-interview po, ito na ang resulta ngayon, Yeng. Pakinggan natin si Boyeng. Baka mahulog kayo sa upuan, ha? Inamin po nila harap-harapan. Narito. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Matanda, hindi na nagsinungaling, oh. Totoo yun. Hindi itinanggi.
Inamin niya na sa Bel Air, kasama si Trillanes, si Turi, nagmi-meeting with ICC. Mga traidor kayo, animal kayo. O ito, inamin na po ninyo ang katraidoran. Taong bayan, sinabi na po niya, totoo po yun. May kumpiyansa pa, taas no pa. Proud ka pa, hinayupa ka sa imong katraidoran mo. Sa bayan. Na paulit-ulit mo sinabi, hindi kami makipag-ugnayan dyan sa International Criminal Court. Ngayon, merong mga retired, ang mga ex-marines, mga ex-soldiers na nag-testify. Ikinanta nila na kayo, kasama kayo sa meeting. Sa bahay pa ninyo. So ngayon, papalampasin kaya ito ng taong bayan? Sa akin, hindi. Dapat kayo parusahan kayo. Betrayal of public trust. Mga traidor kayo sa bayan. O, inamin nyo na eh. Di ba sabi ninyo, ayaw nyo makipag-cooperate? Bakit kayo nakipag-cooperate? Anong meron? Dahil sa pamumulitika, gusto nyo ipindown ng mga Duterte. Inapak-apakan na po ninyo yung soberanya ng ating bansa. O, totoo yun. Tuloy natin. O, totoo daw, ha? May pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. O, ayan, umami na kayo. Umami na kayo na kayo po ay nagkanlong, nagkalinga, gamit ng pira ng bayan sa mga di umano'y mga witness, no, ng ICC laban sa mga Duterte kay Tatay Digong. Pero paulit-ulit po ninyo sinabi na hindi po kayo makipagtulungan sa ICC. O paano po nangyayari? So, ang issue dito, yung laman ng affidavit ng ex-Marines, ay yun ay totoo. Legit 100%, walang kasinungalingan. Gaya ng sinabi ng mga kongresista na yun daw ay business. O paano po ito? Turi, Trillanes, Gerber Luistro, Dingbak Shaquin Garin. Sinabi man ni Buyeng Rimulya, nakipagkita siya. Kasama si Trillanes at ang ICC. At ang issue pa dito, Buyeng, kasi may pira, malita, na ibinigay kay Trillanes. Alam mo rin ba yan, Buyeng? Anak tong mga traidor na ito, oh. Tuloy, oh. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Less than a year ago. So kung less than a year ago, nang pinakita ko po na statement, March 20, 2025, sumukhang po pwedeng ganan, less than a year ago. Sinabi mo, hindi kayo nag-assist sa ICC witness. O pero ngayon, may kumanta na nandun daw kayo nag-meeting, naghahanap pa, inutusan pa nga ho ninyo eh. Nanapin yung mga polis di umano na mag-witness eh. Inutusan nyo yung mga tao ni Saldico. Ay putsak na. So trinaider man taong bayan. Isa kang kasinungalingan. Dahil 1 year ago, mga almost 1 year, putangin na, nagsalita ka ng ganyan eh. Yung pala, nagsinungaling ka. Kinausap nyo na pala yung ICC, isang kataksilan po ito. Isang katraidoran sa bayan. Tuloy oh. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi nyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Protektahan ang tao, protektahan mga durugista. Department of Justice ka, nakipag-ugnayan ka sa International Criminal Court. Puta, hindi mo yan tungkulin. Nakipagtulungan ka sa kang sinungaling. Paulit-ulit ninyo, hindi kayo makipagtulungan, pero nakipagtulungan pala kayo. Umami na lang kayo ngayon dahil nabisto na kayo, dahil may basihan yung mga sinasabi ng mga ex-Marines. Paano kayo makalusot dito? So ngayon, pinatunayan mo lang na yung affidavit ng mga ex-Marines na may tumatanggap ng mga malitang pira
Kasama yung mga kongresista, Tambalostos, kasama si Sandro, kasama si Bangag, ay totoo. Nilimas ninyo ang kaba ng bayan, anak ng kagwang na to. Yung pirang pantustos sa ICC, galing sa mali-malitang pira pangungurakot, pira din ng bayan yan. Ay dapat managot kayo sa taong bayan, dapat makulong kayong lahat, hindi pwedeng ganon. Umami naman. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Tama, ICC. di ba? Tagal na yun. Bago na lahat eh. Uy! Nagbago na lahat. Alam naman natin. Pero Alalalalalala. Matagal na yun, nagbago na daw ang lahat, alam na natin. Eh putay namin nyo rin. Na-trinidor talaga ninyo si Tatay Digong. Kayo ang nagkidnap kay Tatay Digong. Hindi pwedeng ganun na nagbago. Kasi nga, hindi tayo miyembro ng International Criminal Court. Bakit nakipag-ugnayan ka? Inamin mo ngayon na hindi tayo miyembro ng International Criminal Court. At involved pa dito pera ng bayan. Naku, Boyeng. Mananagot ka talaga dito. At dapat ka dyan sa ombudsman, umalis ka dyan. Wala kang kredibilidad. Dahil kayo, mga sangkot kayo sa pagkidnap kay Tatay Digong. May kaso ka sa ombudsman, naging ombudsman ka, anak ng kwambong. Hindi matatanggap yung sasabihin mo. Matagal na yun, hindi matagal na yun. Hindi po pwede kasi nga, hindi pa naman po tayo miyembro ng ICC. Nag-withdraw tayo eh. Di ba ho? Kung hindi tayo nag-withdraw, walang problema yon. Hindi natin kikwestiyonin ang pakipag-ugnayan ninyo diyan sa International Criminal Court. Pero yung mabigat dito, ay namin niya na itong affidavit ng mga ex-Marines ay totoo. Di ba? Hindi gawa-gawa. Sarili pong knowledge ng mga yan. Buhay sila na testigos, personal knowledge po nila na kayo ay nakipag-ugnayan sa International Criminal Court at pinunduhan po pa ninyo ang ICC gamit si Trillanes. Ikaw, Torre, malapit na kayong makulong. At dapat, pagdating ng 2028, makikita namin kayong makulong sa bilangguan dahil sa inyong kataksilan. Wala na kayong takas dito, Torre. Markado na kayo ni Inday Sara kasama ka Boyeng Remulla at Trillanes.